National Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasing Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Lingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katuhuran, maayong aga, good morning sa inyong atanan. Mabiyan welcome sa isaraman kidisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Agosto 6, tuig 2025, labing una sa apatanan ka Miyerkules, karon nga bulan sang Agosto tuig 2025. Magigo po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa aton mga sugit tagparamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong man sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong katanan. Ginatamyaw taman sa happy listening ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton pagpangalagad online. Ang Radyo Pilipinas, Iloilo, Balita, Issue, kag iban pa. Kay iban pa nga public affairs program sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Radyo Publiko, mabakian sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Sumuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, subong iya nga aga, maging kaupod naton sa hindi lamang madugay ang Social Security System Iloilo. Ibalaw naton kay Senior Communications Analyst sa Amiel Hinova ang tuhoy sa ila sini mga palibag-ong mga balita, good news para sa tanan nga mga pensioners, particularly mga biyana, ang plano nga pagpatuman sang dugang benepisyo para sa mga pensioners. Ibaloon taman mga biyan ang update sa ila nga ginapatigayon nga SSS e-Wheels. Pila na bala ang nalabot nga komunidad sa ila sini nga programa kag ano pa nga mga area ang natala na bisitahon sa mga bulan sang Agosto. Siyempre, pasiplatan naman ang pila ka mga balita nasyonal sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga. Kag mga balita gikan sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Negros Occidental, Bacolod City, kag iban pa nga mga area diri sa Western Visayas. Ang aton sining nga pagapataton sa indigid lamang madugay. Sa sining nga oras mga biyan, magakuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong iya nga adlaw sang Miyerkules. Daw may paggurugalom subong adlaw sa pila ka mga area sa syudad kag probinsya. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin weather subong iya nga Miyerkules.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga sa sining oras. Kaupo natin sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Charlie Depra. Sir Charlie, good morning. Yes sir, maingay kami. Agas pa rin natin palamati sa Radyo Pilipinas. Yari pinakaling lakas sa panahon pero ngayon lang, August 6, 2025. Alas 3 kina sa aga, uli na si Tata ng low pressure area. Pinabalabata pa sa tanan niya available data. Yari sa 550 km na silangan sa Ngenpat na Quezon. Southwest kung saan managapit sa Mindanao, ang western section sa Southern Luzon, kay Visayas. So, kung sining nga sistema, ang western Visayas, pa rin maka-experiences ang pagkis sa Magalumang, Magalumang nga kanangtan. May mga posibilidad sa mga isolated, yung mga pagulan pag may rata ng buhok tilas ng Southwest Monsoon. May inataptog makasarangan niya hangin, madali na pagkata ng atungdan. Magkadalas ang makanaitaptog makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 25-34 degrees centigrado. At lao ang nagputla ka 5-34 na sa aga, magatulad na sa 6-12 karot sa hapon. Siya man pinakawaling lakas ng panahon ni Kandri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, sir, may mga paggurugal sir nga na-experiencehan diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Mimino ano ang cause ni sir? Yes sir, ang mga cloudy skies or partly cloudy to cloudy skies kita diri sa aton sa sirad sang Iloilo tungod sa prevailing na southwest monsoon sa karon sir. Alright. Pero as to chances of rainfall, sir, ano kada po ang chance nga mangin maulano ng aton sining nga Miyerkules? Yes, sa mga maulan natin mga Merkulis, sabi ng pag-abot sa hapon, expect natin may mga isolated yung mga pag-ulan, mataas ang chance sa mga isolated yung mga pag-ulan na sa lain-lain nga parte sa Western Visayas, dalay niya sa Southwest Monsoon, kagad kung pamarakit ang low pressure sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Alright. For your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Charlie Depra, madamog hinga sila. Alkamay aga sa liwan. There you have it, madam. Latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Sir Charlie Depra sa Pihak Kalidia. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Mabiyan sa aton nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Nagpalabot sa iya nga pagpasalamat si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kay Prime Minister Narendra Modi kag Indian President Draupadi Murmu. Hindi lang sa sobra kainit nga pag-abi-abi kag ginpabatyag sini sa pagbisita sa India kundi pati man sa commitment sang mga ini sa RP-Indian relation. Ang pagpasalamat ang ginubra sa presidente sa tunga sang paglunsar sa isa ka bag-o nga chapter para sa mas malapit kag mas meaningful nga relasyon sa tunga sang Pilipinas kag India. Kaupod man sa pagpasalamat sa presidente sa India ang nangin partisipasyon partikular sa Indian Navy sa pag-rescue sini sa mga Pinoy seafarers sa tuong Marso 2024 nga na-trap sa isa ka Houthi rebel attack sa Gulf of Aden. Isa man sa pasalamatan sa presidente kay Prime Minister Modi ang suporta sa India sa Pilipinas para makauhay nga marisolba ang mga sigalot o kung mga conflict kag pagsunod sa international law ilabi na sa UNCLOS subong man sa 2016 arbitral ruling may kang tanan sa South China Sea nga nagpabor sa Pilipinas. Samtang gimpasalamatan man sang presidente ang suporta sa India sa ASEAN kag iban pa nga pungsod nga nag-serve nga host country sa ASEAN 2026. Samtang sa ibang pang balita nasyonal. Nagpag-igsapo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kay Minister of Health and Family Welfare Shri Jagat Prakash Nada sa isa ka courtesy call nga ginahiwat sa Taj Mahal Hotel sa New Delhi. Nagsentro ang pagsinapol sa proposal nga maghiwat sang kolaborasyon sa industriya o kung patag sang ikaayong lawas pinagi sa tunga sang Pilipinas kag India. Suro kaya Health Secretary Ted Herbosa nga kaupod sa delikasyon sang presidente sa India lakip sa mga gintalakay ang pagpaambit sang best practice sang India sa patag sa medisina kag kung paano sini matagang solusyon ang medical needs sang ilang nga mga pumuluyo.
kabilang man o kung nakaupod man sa kung paano nagko-cover ang costing sa pagpabulong sa narituhay nga mga kasablagan o kung ginapatsag sang mga pumuluyo. Nakipman ang hypertension kag nanaytuhay nga sahi sang cancer. Balita Nasyonal. Maayo nga balita para sa Malacañang ang nabalag nga 0.9% inflation rate nga nabalahag sang nagdigad nga bulan nga ginakabig pinakamanubong inflation sa nakaligad nga 6 katuig. Sa press conference in New Delhi, India, ginpabutyag ni Palace Press Officer Presidential Communications Office o kung PCO Undersecretary Attorney Claire Castro nga sa panyempo nga madamo sang circumstansya nga natabo nga mahimo makaapekto sa balor sa produkto ang mabudlay gid nga maganubo ang inflation. Apang ginpaambit ni Kaso ang pila sa mga ginagabig factor nga mga nahimo makaapekto sa inflation kaangay isang war conflict sa iban nga pungsod subong man ang taripa nga ginapatuman sa Estados Unidos. Sa piyak sini ginpabutyag ni Yusek Castro nga siguro bangod sa pagnubo sang presyo sang bugas kag iban pa nga commodity kaangay sang utanon mahimo nga nagahinay ang inflation rate nga nabalhag sang pungsod. Nagapati ang Malacañang nga magapadayon ang manami nga estado sing inflation sa pungsod kag malabot ang target nga inflation rate basta hindi lang magbugat ang mga external factors. Balita Nasyonal. Ginasiguro sa Commission on Elections sigon COMELEC nga padayon ang ilang pagpanghanda sa ila sining opisina para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Inisunod kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga sa pihak sang ginalauman nga pagperma ni President Ferdinand R. Marcos Jr. subong nga bulan sang hagna para sa postponement sang barangay and sangguniang kabataan election sa bagong Pilipinas ngayon. Ginpatag sa opisyal nga hindi na lang kung wala ginasantabi o kung ginapayagad ang posibilidad nga mayara sang mag-apila sa Korte Suprema kag magpagawa sang temporary restraining order kung TRO ang mga maestrado para punggaan ang pagpaiway sang eleksyon. Suno pa sa opisyal sila sa COMELEC wala sang may nakita nga negatibong epekto sa tiun nga madayon ang pagperma sang presidente sang postponement sini. Samtang ginsiguro man sang opisyal nga anuman ang matabo hindi mausik ang mga pagpanghanda sang ila sining opisina bangod magamit sa gihapon ang mga nabakal nga mga kagamitan madayon man kung hindi ang barangay kag sangguniang kabataan election sa mabot nga Disyembre. Balita Nasyonal. Nagatapusan sa atong unang hadlat sa Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Liwag na pasaka ang yellow alert status sa Visayas Grid subong nga Merkules. Sunod sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP, igapatuman ang yellow alert sa alas 3 tubtob alas 4 sa hapon kag alas 5 sang hapon tubtob alas 7 sang gabi. Alin Abril, tubtob Agosto sa mga tuig, naglabot sa 11 ka planta ng kuryente ang palyado, samtang 4 naman ang nagadalagan pa apang kulang ang kapasidad. Ginpagwa ini sang NGCP. Ginpagwa ini sang NGCP kung hindi bastante ang operasyon o kung ang operation margin para makatuon sa contingency requirement sang mga grid. Samtang magapabili naman nga normal ang sitwasyon sa grid sa area sang Luzon kag Mindanao. Balita Nasyonal. Kagamayad to ang mga balita nasyonal sa aton nga pagpangalagad subong nga aga. As we speak mga biyan, nagapadayon ang pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pungsod, India.
Kaginalauman naton ang duga nga mga development sa iya sining padayon nga pagpakigsapol sa mga opisyal kag subong man mga investor sa Pusod, India. Alas 9:18 sa aga sa aton nga pagpanumbalik, mangingkaw po na naton ang aton nga bisita of the day. Ang aton nga abiyan gikan sa Social Security System, Senior Communications Analyst Amiel Hinova. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa aking hidang aking napagdaan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika natutong pumawi. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 sa aga. Sige po nga pumati ka mo sa pagpalagad
sa programa Balita Isyu Kagban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining oras, kaupunan naton sa aton nga pagpalagad ang Senior Communications Analyst ang SSS Iloilo, si Sir Amiel Hinova, sa pagdulong sa aton sa pila ka mga dalaguan nga mga positive news sa ila sining opisina. Sir Amiel, good morning. Yes, sir. Good morning and good morning sa tanan nga pagpalamatin nato. Sir, kamusta na ang inyo sining pagpanghanda para sa sining natalada nga pagpataas ang pensyon o kung benepisyo sang aton nga mga pensioners sa SSS? Yes, sir, no? We are glad to announce good news ini para sa mga pensioners naton. To be exact, that's 3.8 million pensioners, including retiree, disability, and survivor pensioners, because nag-announce ang atong opisina nga may pag-increase sa ilang pension starting this September 2025. Ayun. And as we speak, sir, do you have the details, sir, kung pila bala ka mga pensioners diri sa Western Visayas ang mahimo makabenepisyo sa sining taas sa ila sining nga benepisyo? So far for Western Visayas, sir, no, wala pa naton nakuha ang data, but ang right now ang aton nakaptan nga data is for the whole SSS, that's 3.8 million. Pinaka-dako diri nga percentage is ang retirement, 66% of the total of 3.8 million. Kag sa disability naman may 3% kita, and ang survivor pensioners naton is nasa 31% sa 3.8 million. I see. And sir, no, sa mga kauturan naton, sa mga pensioners, members ng SSS who are not yet aware, no, sa sining maayo nga balita, pila bala ang lauman naton nga pagsaka sa ilang mga benepisyo? Yes, for retiree and the disability pensioners naton, actually tatlo ni siya ka tranches, no, for starting this year up to 2027. Starting this September, first ang aton nga saka is 10%, and for the next year another 10% starting September 2026, and then another 10% for September 2027 for both for retiree and disability pensioners. And for survivor pensioners naton, that's 5% naman niya. Same 3 tranches man ang natabo na increase para sa ila. And for those nga hindi pa sir aware, saan o lauman ang inyong nga pagpataas ng benepisyo? Yes, this September na sir ma-start, no? Tanan nga pensioners naton receive pension as of August 31, 2025. This September nila nga pension, lalauman na nilang ma-take effect ng 10% increase for retiree and disability and 5% for those nga survivor pensioners natin. Sir Amiel, may mga kinahanglan pa bala nga obrahon ang aton sining nga mga expected nga mga beneficiaryo sa sining taas sa benepisyo before mag-reflect sa ilang mga accounts ang ining pagdugang sa benepisyo? So far, sir, wala naman sila need nga obrahon. Automatic naman, system na ang mag-take effect o kung ma-effect na sa ila based man sa record sa system natin kung sino mga nagabaton. So, no worries para sa pensioners natin. Wala na sila need nga i-comply. No, automatic it will be credited na sa ilang pension that will take effect this September of this year. And sa mga kauturan natin, sir, nga nagakangawa nga ang ining increase, may posible bala, sir, nga dala nga pagsaka man sa mga premium nga pagabaydan sa aton sining nga mga pensioners, sa aton nga mga members? So far, sir, wala ni siya kaupod ni increase sa contribution, no? Wala ang ining nga pagsaka sa pension, wala siya sang kapalit nga increase sa contribution as of now. Ang aton nga last increase nga which is naging 15%, amo na to siya ang last increase for now. So wala sang kabalakay ng mga existing members naton, mga current members naton nga mapadugang kita as of now sa contribution because of this increase.
Well, we understand, sir, nga ang best to answer this, no? Ang mga pensioners themselves. Pero on your part, sir, no, ano ang ginapananaw naton nga benepisyo sa sining maayo gid nga balita sa SSS? Well, number one, sir, ang benepisyo sa mga pensioners nato, number one, malaman natin nga may dako man ang effect sa inflation, no? Sa mga presyo sa mga balaklon, even mga bulong. So with this increase, bala natin, sir, nga dako man ni gawa mabulig-bulig sa pang adlaw-adlaw nga gasto sa aton nga mga pensioners. At least makabulig-bulig ni, no? For the expenses man nga nila daily. So maka-offset gamay ini sa mga daily needs nila kay ang extra nga mabato nila nga pension sa increase magamit na nila and ma-enjoy nila sa pagbabasa nila bulong sa mga needs nila kung ano mga meeting na or mga pagkaon man daw or mga kailan nila sa daily nila nga mga gamit, no? Ayun. Sir Amiel, before I proceed to the next question, ang imo sining nga mensahe sa aton nga mga pensioners, mga retirees, no? Those nga mga posible makabenepisyo sa sining dugang pagsaka sa ila sining nga benefits. Yes, sir. Rest assured, Bob, sa atong mga pensioners and even members natin nga ang atong opisina ng SSS, always na, sir, kita nag-tuon kung ano pagid ang mga posible ng mga programa, ano ang mga benepisyo, kung ano pagid ang mga pwede mahimo sa aton ahensya para at least para sa benefit and sa pamayuhan man sa aton ng mga members and pensioners nga at least with the help of SSS mobiligan naton sila sa ilang mga financial nga mga kailangan. Sir Amiel, isa man sa luyag naton pamangkoton, kamusta naman ang paghiwat sang SSS e-wheels sa inyo sining opisina? Yes, sir. Ongoing yapon ang aton e-wheels sa aton na division of Visayas West Division. Ongoing siya nga gina-conduct every month wherein kung i-allow mo, sir, i-mention ko lang din ang mga dates kung din mga lugar ang posible nga pagkakatuan sa aton e-wheels. Sa August 13, nga kita dira sa Tobias Fournier and sa Balog. And same with August 14, no? Possibly sa Tobias Fournier or si Balog man siya. And sa diri naman sa Park ng Guimaras, sa August 14, nga kita sa may barangay San Isidro, Sibunag. And August 19 sa may barangay Concordia Norte, Sibunag. So kung mga bala natin, sir, no, ang ginakatuan natin subong are those areas nga medyo malayo-layo gawa nga inang mga services nga medyo hindi natin gawa malabot naman ang ginakatuan natin para at least sa mga pumuluyo dira kita mismo ang gakalapit sa ila para at least ma-offer natin ang pwedeng ng mga services na available man either online or sa branches. You have mentioned, sir, you have shared sa mga palaabuton ng mga scheduled sa SSS e-wheels. As we speak, sir, pila na ba na ang nalabot ng mga area sa SSS sa sining programa? So far, sir, more than 100 naman ka areas ang ato nalabot, as mentioned, every month. Nagalibot kita. All our 5 branches, may ginakandak kitang e-wheels, no? And so far, positive man ang naging feedback sa mga nakatuan natin. And at least ang mga serbisyo nga ari sa branches natin, mahatag natin dito sa mga lugar nga nakatuan natin nga we all know nga mabudlay man sa ilang mag-travel or may mga problem man sa internet connectivity, no? At isang team na natin mismo ang nagtalapit dito para at least patagaan man sila sa serbisyo sa SSS. And kamusta naman, sir, ang isa pagid sa mga ginakabisihan sa atong sining SSS ang paglaga sa mga delinquent nga mga employers sa SSS, sir. Kamusta na ang inyong sining race operation? Yes, that's another activity natin or campaign nga ginaobra every month, sir. Ang aton nga ganit hinambal nga as long as may mga employer kita need i-remind, need katuan regarding sa compliance nila sa SSS, ang mag-remit sa contribution ng ilang empleyado, or even ang pag-register sa aton opisina, no, as mandated sa Republic Act 11199.
padayon kita nga magalibot sa aton area, no, sa division naton within Panayang Guimaras para sa pag-remind sa mga employer naton to comply, to register, and to report. Kaya tinutuyo si Sir is para maka-avail ang benepisyo ang nilang mga empleyado in times of sickness, maternity, disability, even retirement, funeral, or death. Kung may mga hulog na sila sa aton opisina sa SSS, para may mga insurance pa sila ma-avail later, especially when they retire. And lastly, sir, no, sa mga kauturan nato yung nagkahulat-hulat sa calamity loan nga availability, may available guidelines na kamo, sir? Ang aton calamity loan, sir, no, hard kagapon na pagwa na kita circular, but we are still waiting for the areas considered under the calamity. But for sure, same with the previous offerings, ang need the rise dapat wala ka sa mga outstanding loans nga dugay na wala na bayaran. Kasi syempre, especially sa calamity, sir, no, ina-deduct in ang previous mong loan balance. So, and then, secondly, dapat may online account ka na o registered ka na sa online account mo sa SSS. Kaya nga itong filing, sir, is through online na. And dapat updated ang mga contribution. Ayun. So, i-check lang natin liwat, sir, no, sa imo sini sa masunod ng mga edisyon kung ano na ang mga pagsulundan kag kung ano nga mga area na ang mahimo nga magka-avail sa sining calamity loan. Kay for sure madamo sa mga kauturan nato nga gina-look forward nga magamit ang ining nga pondo para sa ila sini pagpakayo sa ilang mga puluyan nga naguba o kung samaran bangod sa nga halit dala sa habagat naging pabaskog sang mga bagyo. Yes, sir. Rest assured nga once nga kompleto na nga aton nga guidelines and detalye regarding sa calamity loan naton, mag-announce kita liwat para sa para ma-benefit ang tanan nga makabalo sila, and for those na willing and gusto mag-apply, ma-applyan nila mismo pag insigida makakuha sila sa bulig promises. Ayun. Thank you, good. Salamat, good, Sir Amiel Hinova, sa imo sini nga oras kag informasyon and for answering our questions kag concern promptly. No, upon request, gilayon ginigadasabat sa aton si Sir Amiel Hinova. For your some information, sir, madamo nga salamat kag padayon. Yes, sir. Salamat man and good morning sa tanan ng Pagpalamantina. There you have it, Mabian, si Sir Amiel Hinova sang Social Security System kon SSS. Angkot sa sining pagtanyag sa dugang benepisyo para sa mga miyembro nga pensioners, no, nga mga mahimo na maka-accept sa ila sining additional benefits starting September. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:35 in the morning. Nakalipay man naton nga may baluan nga sige-sige ang race or run against hearing contributors ang aton sining SSS kag sang ila sining padayon nga pagdulong sa mga serbisyo pinaagi sa SSS e-Wheels. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:36 in the morning. Sa sining oras magakuha kita sa mga balita gikan sa atong mga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Una-una naton mga biyan ang update gikan sa provincial government. 73 ka barangay sa probinsya sang Iloilo may clustering of dengue cases. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Good morning. Unfortunately, Lods, padayon no sa pagsaka ang numero sa mga barangay sa probinsya sang Iloilo nga may ara sang dengue clustering of cases. Kung i-compare natin, Lods, no, sa morbidity week 29 lang, sini nga tuig, last morbidity week, no, may ara lang kita 69 ka barangay. Pero pag abot sa morbidity week 30, nagsaka ini, Lods, sa 73. Ang morbidity week natin, Lods, ga-cover ini no, halin January 1 to July 26,
2025 kag ang Banwa Lods sang Oton nga amo sa karuno ang nagapanguna nga may pinakamadamo nga kaso sang dengue ang naka-record man sang may pinakamadamo nga barangay nga may ara sang clustering of dengue cases. 13 gid ini Lods no ka barangay dira sa Banwa sang Oton ang may clustering of dengue cases. Lawagon naton Lods ano ini no nga mga barangay dira sa Oton. Lakip diri mga biyano ang Abilay Norte, Batuan, Ilawod, Butong, Buray, Kabanbanan, Kagbang, lagi man ang Kalamiisan, Galang, Rizal, Santa Monica, Tagbak Norte, Tagbak Sur, kag ang barangay sang Trapeche. Ang ikaduha nga barangay nga may pinakadamo Lods nga clustering of dengue cases amo ang Banwa sang Haniway. Sa Haniway Lods may anak kita no siyam ka barangay ang Kalmay, Caranas, Damuong, Golgota, Guadalupe, Hibulo, Cuyot, San Julian, Tularucan, amo inino ang mga barangay dira sa Haniway ang may dengue clustering of cases. May ara makita Lods 4 ka barangay naman sa Banwa sang Putotan, amo ini ang Barasan, Igang, Naslo, kag ang Tuburan, kag may 3 kita ka mga local government unit sa province of Iloilo nga may ara iya sang 3 ka barangay nga may clustering of cases. Una diri no ang Banwa sang Leon, ang barangay sang Anunang, Buga kag Talakuan, Banwa sang Mina Lods, Lakip Mano or 3 sa barangay sa Mina ang na-classify no nga may ara sang dengue or clustering of dengue cases ang barangay sang Dala, Mina East kag Tumay kag ang Banwa sang Tigbawan, ang mga barangay sang Buyuan, Napnapan Norte, Parara Norte. Kag may ara makita nga mga barang or mga munisipalidad nga may tig-isa naman niya ka barangay nga may clustering of dengue cases. Sa Lambunaw, ang poblasyon Ilaya, sa Banwa naman sang Pavia, ang Balabag, sa Banwa sang San Joaquin ang Purok 3, sa Banwa sang San Rafael ang Ilong Bukid, kag sa Banwa sang Saraga ang Inagdangan Sur. So nagtaas gid Lods no ang aton nga mga barangay nga may anak sang clustering of dengue cases. Maghambal ikaw nga clustering of dengue cases, 3 ini ka kaso no, o kung masobra pa sa 3 nga kaso ang na-record sa sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana Lods. Yun. Lods, kamusta naman ang mga kaso sa ibang nga Banwa? Talupang doon man bala ang pagsaka sang numero sang cases, although nga wala sila sang clustering of cases. Lods, kung basihan nato no ang updated nga datos ang ato nga Iloilo province. Actually, Lods, for the morbidity week 30, nagdubo kita ikumpara sa last year naton nga morbidity week. Sang last year naton, Lods, nga morbidity week, no, sang 2024, may ara kita sang 3,783 cases kag anom ang dengue death naton. Pero sa morbidity week 30 sang 2025, 3,462 lang ang aton nga na-record nga cases. So may 8% kid Lods no nga pagnubo sang aton nga kaso. Kung ilang taon naton Lods ang aton nga top 7 nga top 7 nga munisipalidad nga may pinakamadamo nga kaso, amo man ini sila Lods ang makitaan naton nga may pagtaas no sang ilang nga dengue cases. But overall no nga datos naton kung i-compare lang naton 2024 to 2025 nagnubo kita sang 8%. Pero unfortunately sa dengue death nato niya dira kita Lods nagdamo subong nga tuig. Kag unfortunately Lods no sa morbidity week 30 may nagdugang kita nga isa pagid ka dengue death. According diri kay Dr. Rodney Labis no ang Health and Health Service Delivery Division naton, ang bag-o Lods no nga recorded nga napatay 32 years old ini siya nga female nga napatay sang July 24. So ginapangayo pa naton Lods no ang datos sang aton man nga PHO kung san o bala ini siya gindala sa ospital, diin siya no nagtaliwan. Pero according diri kay Dr. Rodney no padayon subong nga ginahiw or padayon nga nagahiwat sang review or dengue death review no ang aton man nga komitiba sa Iloilo Health Board para lang tawo no sa 13 nga ini nga napatay ano bala ang causes no kag para ma-improve pagid nato no ang services sa Iloilo Provincial Health Office para nga malikawan no ang pagtaas pagid sang aton nga dengue death cases. With this upward trend Lods ang death nato no kay hindi basta-basta ang kabuhi nga nauna. Ano ang panugyan sang aton siling Provincial Health Office sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo? Yes, ang pakayag diri Lods no ni Dr. Rodney Labis no sa aton nga dapat ikampanya gid Lods no ining early detection bala Lods no early nga pagkagto no sang aton nga mga kauturan sa mga rural health unit naton o kun sa mga clinic naton no kung may ara sila sa mga simptomas no nga nabatyagan sa dengue balaan naton Lods subong madamo sa mga kauturan naton ang
katrangkaso no. Abi naton simple lang ini nga trangkaso pero wala gyud kita kabalo positibo kita sa dengue. So that's why no kung sige-sige ang inyong hilanat sa sulod sa 3 ka adlaw no, on and off ang hilanat lods no, kinahanglan gid no nga magkagto gilayon sa aton nga mga rural health units o kung sa mga clinic naton diri sa Iloilo. Pero so far, so wala kita reported nga nagkakaubusan na sang bed capacity bangod sa dengue, no? Yes, so far Lods no ina nga datos actually Lods no ginatry naton pangayo no sa aton nga DOH kung pala no do we still have enough nga bed capacity pero ang balaan naton diri Lods no kay hindi man tanan sa mga nagpositibo sa dengue kinahanglan sang admission. So far do wala pa kita Lods na kuha no or i-verify naton ini no kung bala miara kita enough pa no nga hospital beds sa Iloilo Province. Alright, madamo salamat Lord sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Very well, Marbian, latest update gikan sa Iloilo Provincial Government, particularly sa Provincial Office, kiduhan sa aton ni Lodi Marian Grace Aranyata, ang aton health beat reporter. Sa sining nga oras, magakuha bang kita sang update gikan naman sa Iloilo City Government. Mga market vendors sa syudad sang Iloilo, padayon nga ginapabaskog sang aton nga syudad pinagi sa pagtanyag sang Uswag Negosyo Academy. Palo naton ang detalye sa balita sa aton nga City Hall Beat Reporter Janelle Baclay. Radyo Pilipinas report. Jen, good morning. Jape, nag-conduct sang training ang Uswag Negosyo Academy sa pila ka mga vendors nagikan sa nagkalain-lain nga public market sa syudad sang Iloilo agud nga mapasanyog pa ang ila siniya nga pagnegosyo. Sila ang gintudloan nahanungod sa food safety handling, financial literacy kag madamo pa. Ginlunsar man sa Iloilo City Government ang SIGI program o kung ining Sustainable Income Generation through Entrepreneurship nga isa sa mga prioridad sa administrasyon ni Mayor Raisa Treñas nga nagatuyo buligan ang mga vendors no sa mga long-term plans sa pagnegosyo, hindi lang kung paano suguran ang ilang negosyo kundi paano ini masustener, mapasanyog kag makabulig sa ila siniyang pangabuhian lakip man sa mga customer Jape. Ara man kahapon sa event ang pila ka mga partner organization kag agencies nga gintap sa aton sini Iloilo City Government sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry Negosyo Center, mga tiglawas sa nagkalain-lain nga mga bangko nga sa diin kinahanglanon gid sa aton sini nga mga negosyante. So ginatudloan sila kung paano malikawan ang pagka-pierde sa ila sini nga pagnegosyo kag kung paano ini masustener. So ang adto dito Jeep no ginabanta yara sa malapit sa isa ka gatos ka mga vendors ang nagtambong in preparation man ini Jeep sa nagahilapit nga pagbukas sang aton siniya mga public markets nga under rehabilitation through PPP no kung matandaan naton nga lapit na lang ni buksan ang aton sini nga Iloilo super ang ang aton sini nga market diri sa kilid no ang central market kag iban pag ginaton nga mga merkado nga yara na sa lapit na lang gid mahuman. So ang aton nga mga vendors bala naton naging pang silo ina sila kag igabalik ina sila once nga mangin bukas na ang ining bag-o naton nga mga merkado publiko. So part ni sa mga ginahimo nga tikang sa aton sini Iloilo City Government nga sila ang maplastar hindi lamang ang ila sini nga mga baligya kundi ang mentality, ang financial literacy nga importante gid no agud masustener ang ila sini nga palangitanan kay bala naton from different nga mga venues video ang aton nga mga public markets buksan ini so sila mabalik dira may mga adjustment man sa ila sini iya nga bahin. So gina look forward gid no sang sining SIGI program. Ang SIGI program ni katuyuan gid sini sustainable nga income sa aton sini nga mga negosyante. Ang ini nga event magalawig tubtob sa Agosto 8 kung hindi kita magsala
kahapon ginlunsar ini subong adlaw. Laban-laban may schedule man ang iba naton nga mga vendors nga wala makatambong kahapon na Jay. I see. Ang isa na sa luya ko tayo mamagutong kay sa isa sa mga aktibidad sa DTI ginpalabot ni Mayor Raisa Trenias nga luyag niya nga ang tanan nga mga micro, small and medium enterprises, especially ang mga street vendors o mga sidewalk vendors sa syudad, ipaidalo man sa Uswag Negosyo Academy. So magluwas kadi dyan sa kahapon nga adlaw, may ara pagid sang ongoing karon nga mga training para sa ibang pa nga mga vendors. Hasta ini Jeep sa August 8, no? Actually, August 4 to 8 ang schedule dira sa Diamond Jubilee Hall sa may Mabini Street, Iloilo City proper. Ang ining ginahiwat nga Accelerated Capacity Building for Market Vendors. Nakatambong iti tagahapon sa lecture sa aton siniyang negosyo center from DTI sa din nga ginatuluan gini ang aton sini nga mga negosyante nga hindi kay pagpatama jeep sang pagpangutang. Kay ti may ara sang mga negosyante nga daw ang ila sini nga income abi daw gusto na lang sa ila ibayad sa utang no nga may mga lending ini sila may mga utang sa mga Bombay. Kasubong sila nga mga issues gina-address ang aton siniya nga Uswag Negosyo Academy nga ma-improve ma-enhance gid ang financial literacy sa aton nga mga negosyante. Lakip man diri ang paggamit sang mga online transaction bala no. Ang digital. Hindi ka na magamit sang cash. So part ina sa mga gina-develop subong nga ma-enhance sila kay uso subong ya bayad ka na lang sa cellphone. No? Sendan ka na lang sang money, QR coding kag madamo pa Jay. Alright, maraming salamat dyan sa inyong nga balita. Ako ni madulong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa ibang panaton nga balita mga biyan, speaking of entrepreneurial mindset and financial management, nagpadalong sa tatlo kadaw nga financial management and entrepreneurial mindset training ang makatapos ang tatlo ka Farmers Association sa Banwasang San Rafael. Inipinagi sa Special Area for Agricultural Development and CONSAD program nga ginapatuman sa Department of Agriculture. Ang makatapos ang Barangay San Dionisio Calamansi Growers Association kag Barangay Arit Deep Chicken Growers Association ang gintuluan mga biyan tungkol sa financial management. Samtang ang mga membro sa San Florentino Food Garden Association gintuluan naman sa kaimportansya sa pagnegosyo. Nagapati ang Department of Agriculture nga ang pagpabaskog sa kapasidad sa mga manguma sa pagdumala sa financial record, makabulig agud manginwai sila sa mga desisyon angot sa pagdumala sa ilang mga pondo. Ang mga paghanas kabahin sa mga pagtingwa sa ahensya nga mabuligan ang mga manguma sa pagtukod kag pagpadayon sa ilang kagalingon nga community-based enterprise. At sa aton na katapusan nga balita, nagpaidalom sa tatlo kadlaw nga paghanas angot sa fish processing ang 15 kakatapos ang kaimito si Paway Island Fisher Folks Association o KASIPA sa syudad sang San Carlos sa Negros Occidental. Katiwaan sa sining nga paghanas nga matuduan sang nagakaigo nga ihibalo kag ikasangkol ang mga mangisda nga ila magamit sa pagsugod sa negosyo para sa ila dugang nga kita. Dib sa mga gintudlo ang milkfish deboning o kulang pagkuha sang sitag sa mga bangros pati na ang packaging. Ang paghanas na tigaw mga biyan pinagi sa pagliligay sang State University of Northern Negros sa Kunsan kag San Carlos City Cooperatives and Livelihood Development Office. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:51 na sa aga. Kag amuyag to ang aton nga mga balita kag mga issue, mga impormasyon subong adlaw sa Miyerkules, Agosto 6, tuig 2025. Sa ngalan na ginamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Vermore Adventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita.
issue kag iban pa diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.